What's up mga kabulol? Nandiyan pala kayo. So ito guys, naglilinis lang tayo ng sapatos ni Kabulol na sinuot natin nung tawag dito, nagpunta tayo sa Hewadong. Ito pala. Tsaka ito sinuot ko to nung isang araw, di ko alam kung kailan ko ba sinuot to. Nalimutan ko siya linisin. Ngayon ibabalik na natin doon sa lagayan nila. Dahil sinusuot ko lang naman to pag may lakad tayo. So ayan guys. So yung mga nabili natin Jordan shoes. So yan guys, another day, another vlog na naman po. So bale, matatapos na po yung Chuseok, yung sinasabing Thanksgiving at holiday, 5 days na holiday dito sa South Korea. Bukas may pasok na. Hindi ka pa nakakapag-like at subscribe, mag-subscribe ka na dahil baka isa ka sa mga kagaya ng iba, kagaya namin, kagaya ko, na makaka-relate at may ganitong pananaw sa buhay. So anyway guys, ano ba yung sinasabi ko? Ito yung patungkol sa mga tao. Laging iniintindi kung ano yung sasabihin ng iba at yung kung ano yung mga pinapayo at ano yung lagi na lang na ipinagagawa. Kumbaga sa ano ba yung lagi nating iniisip, baka may sasabihin yung iba sa atin, ano sa tingin ng iba yung iniisip nila sa atin. Yung may mga taong dapat ganito ang gawin mo, wag mong gawin yun. Dapat ganito yung tularan mo, wag mong tularan yun. Di ba? Yung bang tawag nila, yung lagi nila sinasabi mula pagkabata, di ba? Sa ganitong edad, dapat may asawa ka na, di ba? Sa ganitong edad, dapat nakapagtapos ka ng pag-aaral. Sa ganitong edad, dapat matagumpay ka na sa buhay. Sa ganitong edad, dapat nag-asawa ka na. Tapos sa ganitong edad, dapat may mga anak ka na. Di ba? Ang daming nagdidikta sa buhay natin. So, yan po yung pag-uusapan natin. So, lilipat lang tayo dun sa kabila. At mailagay ko na to sa tamang lagayan. Natin sa lagayan yung linis nating sapatos. Kung bakit ko nasabi yung ganun kanina, kasi sa buhay natin, kung masyado nating tinutukan yung sasabihin ng ibang tao sa atin, yung iisipin ng ibang tao sa atin, yung sinasabi nilang yung parang timeline, yun nga, kagaya ng sabi ko, dapat sa ganitong edad tayo mag-asawa, ganyang edad ka magtapos ng pag-aaral, ganyang edad ka dapat successful ka na. Kapag masyado natin iniisip yung sasabihin ng iba at yun ang pinakinggan natin kaysa sa sarili natin, hindi tayo makakarating sa gusto nating marating sa buhay. Yung parang ano ba, yung may sariling deadline yung ibang tao sa atin sa buhay natin. Napakahalaga o talagang nagmamatter kung ano yung sasabihin o iisipin sa atin. Kung alam ko may mga taong ganun klase. So anyway guys, bago tayo magpatuloy, so ako, bago ako nakarating dito sa South Korea, para na rin po sa kaalaman po ng lahat. Bago ako makarating ng Korea at the age of 8 years old, opo, hindi po ako nagsisinungaling. Kung mapapanood man ito ng mga kababayan ko, kabaryo ko, sa murang edad kong yun guys, namulat na ako sa kahirapan. Sa edad kong 8 years old hanggang 10 years old, sumasama ako sa pag-ukay ng kanal noon nung pumutok yung Pinatubo sa Pampanga. As in talagang mahirap yung trabaho, nagkaroon ng project yung munisipyo, libre bigas, ang pinakasahod doon ang pinakatrabaho namin doon magukay ka lang ng kanal para dumalo yung tubig. Tapos ang pinakasahod namin doon bigas. So hindi rin ako uh, lumaki sa napakagandang background na pamilya. Broken family ako, iniwan kami ng tatay ko, hindi ko siya nakita, hindi ko siya nahawak. At hindi kami nagkakilala sa face to face nung nagkaisip ako. As in mga nasa 1 year pa lang yata ako, iniwan na kami ng tatay ko. At saka yun, wala nang balikan yun, hindi na kami binalikan. So, ayan, to be story short, hanggang sa lumaki ako, nagkaisip ako, yun, sa pag-aaral ko ng elementarya hanggang sa nag-grade 5, nag-grade 6 ako. Minsan, tinatawagan ako ng principal namin, pinaglilinis ako sa bahay nila, nagdadamo ako, naglilinis ako sa bakuran, nagwawalis ako. Dinala ko yun hanggang nag-high school ako, nag-working student ako, nagtrabaho ako sa gasoline station, sa mga fast food chain na contractual lang nun. Tapos, habang nag-aaral ako nun, nagtatrabaho rin ako at the same time. Hanggang yun, isang araw, nag-focus ako at nakapunta ako ng Korea. Bago ako mag-Korea, nagpunta ako ng Middle East, hindi ako pinalad. Nung nasa Korea na ako, ayun, unti-unting kong natutupad yung pangarap ko, nagamit ko yung mga
karanasan ko sa buhay bago ako makarating kung anong meron ako ngayon. Actually guys, yung narating ko alam ko napakaliit lang na bagay sa iba pero para sa iba napakalaki na. Gusto ko lang po maging isang halimbawa na patunay na walang imposible sa mundo, 'di ba? So eto gusto ko pong ibahagi sa inyo nung bago ako mag-Korea, kung anong buhay ko, nung mag-asawa ko. Ito yung bahay na naipundar namin mag-asawa, yung lupa sa nanay ko pero yung bahay ako yung nagpagawa diyan. Actually guys, galing ako ng Middle East diyan, pina-renovate ko, yun po yung naging resulta. Dati nung hindi pa ako nag-Middle East, as in box lang po yan kaso wala na akong picture para maipakita ko sana sa inyo. So ayan, napakaliit niya, napakababa, pero blessed na rin kasi at least may matino at decente kaming tinitirhan nun ng pamilya ko nung abang nasa Middle East ako nun, nung umuwi ako, yan, pinagawa ko siya ng ganyan. So unti-unti lumalaki siya. So hanggang makapag-Korea ako, nung nakapag-Korea ako, yung bahay na iniwan ko nung galing ako ng Middle East, as in talagang parang ano lang siya, box lang siya, box na talagang literal na kwadrado, parang sabi nga ng iba, kulungan daw ng baboy. Dahil nga ganun ang bahay namin, walang poste, kwadrado lang siya na hollow blocks, walang poste, may bubong, para lang naman makapagbukod kami. Nung umuwi ako, galing ng Middle East, pina-renovate ko yon. And then, nung galing ako ng Korea, nagpunta na ako, eto na, galing na ako ng Korea, 3 years ko, bakasyon ako, may dala-dala akong konting pera, pina-renovate ko na, at eto, ganito po yung kinalabasan, nagkaroon na siya ng mga, yun yung mga hulog, at saka tawag dito, pakonti-konti, natatambakan na, kung mapapasin nyo, yung may mataas, may mababa lupa, kasi lumulubog dyan, ibig sabihin, pag umulan, may tubig dyan sa likod namin kasi kung mapapansin nyo, likod dyan ng bahay namin. Kumbaga dating ano yan, taniman, parang ano dati yan, sinasaka yan ng mga matatanda pero nagkaroon ng maraming bahay. So ayan yung bahay namin hanggang sa nagpatuloy ako, tumagal ako, nagsikap ako sa South Korea, hanggang sa nakabili ako ng lupa. Yan yung bahay namin ngayon na makikita, ilalagay ko sa screen yan, may mga naipundar na ako, nagbago na yung buhay namin, napapag-aral ko na yung anak ko sa private na school. So, hanggang sa makabili ako ng sasakyan, alam niyo yun? So, napakasaya, napakasarap sa pakiramdam na dati tinitingnan ko lang, ngayon talagang ako na mismo yung umahawak, ako na mismo yung nakakakita sa bagay na mga pinapangarap ko noon na kailangan na hindi pala imposible dito, na wala palang imposible sa mundo. Doon ko lang napatunayan basta't magsumikap ka lang sa sarili mo at maniwala ka. So, bakit ko ba sinasabi, bakit ko pa pinapakita yung mga bagay na ganito sa inyo? Siyempre para ma-inspired, para ma-motivate at the same time, at para maniwala kayo na kaya nyo, kung nakaya ko, kaya nyo. Kung inihintay nyo lagi yung dadating yung tamang oras, di ba? Kung kailan ka ready. Minsan kasi may taong yung opportunity nasa harapan na nila eh. Tapos sinasabi nila, ay hindi pa ako ready, hindi ko pa kaya. Sa susunod na lang, hindi ba? Maraming ganun na ugali tayo na minsan nakaka-encounter natin, di ba? O hindi man tayo sa sarili natin, nakikita natin yan sa iba. Lagi nilang iniintay kung ano yung perfect time, kung ano yung araw na magiging handa sila, kailangan nila paghandahan, hindi ba? Tapos yun nga, yung laging iniisip, iniintindi, kung ano yung sasabihin o pinapagawa ng ibang tao sa kanila, hindi man ibang tao, mga minsan kapamilya rin natin. So alam nyo, sa buhay, wala namang makakapagsabi, 'di ba, kung kailan ka magiging handa. Minsan pag dumating yung opportunity na yun sa kakahintay mo, tapos may dadating na opportunity, tapos hindi ka na naman handa, hindi ba? So parang kailan ka ba magiging handa? Yan ang tanong ko sa sarili mo. Kasi sa buhay, hindi naman o wala naman taong laging handa sa mga bagay kung anong binabato sa atin ng mundo, hindi ba? At saka wala sa edad, wala yan sa pinag-aralan, wala, sabi ko nga lagi, kung paano ka magdesisyon at kung paano mo gawing makabuluhan yung buhay mo, kung paano magiging direction tungo sa mga bagay na hinahangad natin, hindi ba? Minsan yung takot natin, natatakot tayong sumubok, baka hindi para sa atin yun, di ba? At hindi pa ako handa. Minsan may mga hiring, makikita mo yung mga kasabayan mo, gusto mo mag-apply, tapos pangungunahan ka ng takot, ay baka hindi ko kaya kasi ganito lang yung natapos ko, wala akong experience, kumbaga hindi pa ako handa. Lagi natin sinasabi yun pero ang tunay niya, ang totoo nun, takot ka lang mag-try. Kumbaga yung self-confidence mo, parang hindi ganun kataas yung tiwala mo sa sarili mo na makakaya mo, di ba? So, yun nga yung sinasabi ko, life, it's a matter of choice. Kailangan lang nating magpiliin kung ano yung decision na gagawin natin. Kasi sa buhay, wala namang guarantee o assurance o deadline kung anong edad ka dapat
maging handa, di ba? Anong edad ka dapat magpursige sa buhay, di ba? Magsipag, magpursige, magbanat ng buto, di ba? So, walang ganon. So, kada opportunity na may dadating sa'yo, dapat i-grab mo yan. Minsan hindi lang naman sa abroad, minsan nasa Pilipinas, minsan nasa harapan mo na, pero pilit mo dinidecline dahil sinasabi mo na hindi ka pa handa. So, hindi natin malalaman yan kung hindi mo susubukan. So, ibinabahagi ko yung video to dahil marami tayong mga kababayan na laging ganyan po ang nakikita na experience natin. So, gusto ko lang po makatulong sa inyo kung ano yung pinagdaanan ko na walang imposible sa mundo, lagi ko sinasabi. Basta't maniwala ka, paniwalaan mo yung sarili mo na kaya mo. Yung pinagdaanan ko, maraming siguradong ganun din ang naging kagaya ng istorya. May konting pagkakaiba lang ng kwento ng buhay natin, pero gusto kong ipakita at ipamulat sa inyo na sinasabi ng iba, libre lang ang mangarap, di ba? Pues, ako mismo mapapatotohanan yun. Dahil nangarap lang din ako, hindi rin tayo ganun kagaling sa aspeto ng buhay, sa diskarte, katalino, wala tayong tinapos, wala tayong anumang diploma na may pagmamalaki, di ba? So ang importante, wala man tayong diploma, pero alam natin paano maging mabuting tao, di ba? At higit sa lahat, maniwala tayo sa taas, lagi natin siyang iuna sa mga bagay na desisyon na ginagawa natin. Huwag nating intindihin yung sasabihin ng ibang tao, huwag nating sasabihin kung anong iisipin sa'yo ng ibang tao. Alam mo, at the end of the day, ikaw at ikaw pa rin yung uling magde-decide para sa sarili mo kung saan mo dadalhin yung katawan mo. Kasi katawan mo, kung anong iniisip mo, yan ang gagawin ng katawan natin, di ba? So, ikaw ang magde-decide kung saan mo dadalhin yan, sa higahan ba o sa pangarap mo. Kaya, stop thinking too much sa mga negativity, sa mga toxic na mga tao sa paligid mo. Kailangan talagang ikaw mismo ang magpursige kasi walang sino man sa mundong to ang darating na Superman o Batman o kung sino mang superhero para sagipin ka sa buhay, sa bagay kung anong inaasam mong maabot sa buhay mo. Walang sino man ang tutulong sa iyo, maging magulang mo man yan. Tanging ikaw at ikaw lang. Walang imposible sa mundo, bro. Kung mapapanood mo, bro, kilala mo naman siguro si Paring Hive. So, shoutout sa kanya kung makaabot man, pero sa tingin ko, di aabot sa kanya to. At kay Flo G na idol ko, si Flo G, bumili siya ng relo worth of 4,600,000 pesos. Relo lang yon. Siyang nagpatunay na dating tricycle driver lang daw siya. Tapos ngayon, yung sinusuot niya sa kamay niya, house and lot na sa iba. 4,600,000. Tapos ang sabi niya doon, and I quote, narinig ko talaga at na-admire ako, bro, walang imposible sa mundo. Biggest purchase ko to sa buhay ko. Siguro masama para sa dating naka-tricycle. Siguro masama para sa dating naka-tricycle. Yes. Walang imposible sa mundo, guys. Let's go! Walang imposible sa mundo, guys. Let's go! Walang imposible sa mundo, guys. Let's go! So, yun ang dapat nating ilagay sa isip natin. Huwag kang pangunahan ng takot at huwag mo laging sasabihin na hindi ka pa ready at huwag kang magbadikta sa sasabihin ng ibang tao. Ikaw yung sarili mo, ikaw ang maging driver ng buhay mo. Ikaw yung sarili mo, para kang open na aklat sa lahat, pero ikaw yung maglalagay kung anong gagawin mo sa bawat pahina ng buhay mo na nakalagay sa libro. So, gets niyo po ang kung ibig ko sabihin. At huwag mo rin kalimutan humingi ng advice sa mga loved ones, sa mga kaibigan, kamag-anak, at higit kanino man, pinakahuli sa lahat, ang lahat ng desisyon na gagawin mo sa buhay mo, hindi ibang tao magde-decide. It will done by you. Ikaw ang gagawa nun, hindi po sila. So, sana may natutunan ka o kayo na ikaw na nanonood ngayon, kayo na nanonood ngayon dito sa video to, ang buhay walang timeline yan. Ang buhay walang deadline kung kailan tayo dapat kikilos, kung kailan ka dapat gagalaw, hindi ba? Kung kailan ka lang dapat sumubok at hindi. Huwag kang pangunahan ng takot, di ba? Minsan kasi yung takot natin, parang ang tingin ko diyan para tayong iniingatan mo, kaya natatakot ka, iniingatan mo mapahiya, takot kang sumubok dahil yun nga, mas iniisip mo yung sarili mo, baka hindi mo kaya, mas pinipili mo na lang dun sa tinatawag mong comfort zone, ano ba? Ayahan mong tawag dito, wag mong hayaan na lamunin ka ng takot. Ayahan mo yung takot ang gamitin mo para ma-achieve mo yung gusto mong maabot sa buhay. Lahat tayo pinagdaanan yan. At idagdag nyo na rin, siyempre, para makatulong din po sa inyo, ang pagdadasal at humingi ng guidance ni Lord dahil lagi yung tatandaan, siya lang lamang ang nakakalam kung ano yung makakabuti at ikakabuti natin. Pag dumating yung araw na
yun na yung pinaka-call time mo, then do it at dapat confident, di ba? When the time is right, I, the Lord, will make it happen. Yan lang po yung lagi yung tatandaan. So I think that's it for today, guys. So sana may naibahagi na naman po ako sa inyo kung sakaling isa ka sa nawawalan na ng gana sa mga kaorasan na to. So dapat mo lang tandaan, hindi lang pag-abroad talaga ang susi para maging matagumpay ka sa buhay. Maiangat mo o maiaalis mo sa kahirapan ng pamilya mo at mabigyan mo ng magandang better future yung magiging family mo. So in the future kung wala ka pang asawa o kaya wala ka pang pamilya, di ba? So yun guys, so sana may natutunan na naman kayo sa maikling kwento na naman ng buhay natin dito, na karanasan ko na sinishare, ibinabahagi ko sa inyo. Libre lang ang mangarap at pwede nating mapatotohanan yan. Dahil walang imposible sa mundo. So that's it. Salamat sa ilang minuto, ilang segundo na pakikinig nyo, pagsama nyo sa akin sa araw na to. So yun lang, dito kung natatapusin ang aking kwento. So ingat and see you again on my next video. Annyeonghaseyo.